Hello mga kaibigan, pag-usapan po natin tong Pulse Asia no, na binili di umano ng nagngangalang isang Go. Tawagin na lang natin sa pangalang Bong Go. So, panoorin muna natin to, no? Ito po yung presidente po ng Pulse Asia. Muna, kaunti lang pong paliwanag para mas maintindihan po ito. Approval po and trust ratings again. Please, basic lang po. Ano bang kaibahan po nun, sir? Huy, nandun si Bongo sa likod ni nagko-coaching. Marunong na pala mag-coaching si Bongo. Di mo siya kino-coaching. Ibig sabihin, hiwalay yan. Yung assessment ng presidente, hiwalay sa assessment ng vice-presidente. Hindi nating magkaiba ang kanilang tungkulin at tinatanong natin sila kung sila ba'y aprobado o hindi aprobado sa pagganap ng kanilang tungkulin. Yung pagtitiwala o yung trust rating, ang tanong dyan ay kung sila'y lubusan nagtitiwala hanggang lubusang hindi nagtitiwala sa isang partikular na mataas na opisyal. Opo, klaro po yan. So, Sir Ronald, ito po munang panahon ng paggagawa po ninyo itong ulat ng Bayan Survey. Ano ho ba ang mga pangunahing balita noon na maari po nakaapekto nga sa resulta po ng survey, sir? Yung pinakapangunahing So, ang pinag-uusapan po dito mga kaibigan, yung approval at trust rating na po ng presidente. Okay? So, ang sinasabi ng mga DDS dito, ang sinasabi po ng mga kakampi po ng mga Duterte, mababa daw ang trust rating at approval ng presidente. At kay Sara daw po ay tumaas. Ha? Di ko lang alam kung anong teka lang hanapin natin. Approval. Tama, hindi mo na hanapin. Putang ina, bahala kayo dyan. Ito po yung mga kaibigan, no? Anong ginawa ni Sara? Ha? Ano ang trabaho ginawa ni Sara sa loob ng nakaraang buwan? Ha? Para tumaas ang approval rating niya. Sige nga, sagutin nyo nga ako. Pag naglagi ka pala sa The Netherlands tapos nag-press-con ka, video ka dun at nagpa-cover ka sa mga vlogger na tantunik dun sa The Netherlands, tataas na pala rating nyo nun. Ha? Ganun ba yun? Napakababaw naman ng tangang Pilipino pag tataas pa ang rating mo nun, nagsasalita ka lang sa media. Sa The Netherlands. Ha? Tapos pag uwi mo, mataas ang approval rating mo. Mataas ang trust rating mo. Putang ina. Samantalang ang presidente ng Republika ng Pilipinas, bumaba. Putya, nagtatrabaho ang presidente. Ha? Sige, di ikot kung saan-saan dyan. Ha? Sige, di groundbreaking kung saan-saan dyan. Ha? Nag-aayos pa ng mga tulay na nasira na ginawa nung nakaraang 6 na taon, tapos nung groundbreaking lamang, wala pa kung isang buwan, sira na. Samantalang yung nagpo-press ko lang sa The Netherlands, tumaas ang rating. Anong mapabasihan ng mga Pilipinong tanga? Ha? Na hindi nila mapag-compare yung nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho. Ha? O dili naman kaya talagang pinagkanuno talaga yung ama para tumaas talaga ang rating. Kasi alam niya yung mga ugali ng mga tangang Pilipino na pag ikaw ay underdog, tataas at tataas ka. Kita mo si Pinoy, kung hindi pa namatay si Cory, hindi naman magiging pangulo yun diba? Underdog, si Binay underdog. Kamuntikan ng nanalong vice presidente yon. Hindi lang dumating si Duterte. Aking underdog yun.
Ngayon, nagpapa-underdog siya noon para siya ay manalo at tumaas ang kanyang rating, mga kaibigan. Na bakit kung sino pa ang petiks, gala-gala lang, shopping lang sa The Netherlands, anong gagawin niya kung matapos ang presko niya doon? Matapos ang pagdalaw niya sa kanyang ama, anong ginawa niya doon? O baka naman si Robin mayroon ng para maging vice president yan. Naglagi lang ng isang buwan sa The Netherlands. Meron ng kasama na sa survey sa pagka-vice president yan. Grabe naman ang pagkatangang mga Pilipino. Samantalang yung presidente na sige di trabaho, hindi na natutulog sa pagtatrabaho, bumaba ang rating. Butang ina, pababain ng presyo ng bigas, gasolina, pagbibigay ng mga titulo, pagpapawalang bisa sa mga utang ng mga magsasaka. Nakakababa pala ng rating yun. Grabe naman pagka-Pauls yan. Pauls. Mali. Truth or false, diba? Grabe naman pagka-false yan. Totoo siguro yun na pang analigang ko na binili talaga ni Bongo yung Pulse Asia na yan, di ba? Sige nga. Napaka-stupido naman natin mga Pilipino kung hindi tayo marunong tumingin sa nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho. Ano? Sige nga. Nakakataas pala ng rating yun si gala-gala lang sa The Netherlands. Ano ba gagawin nun kung di gumala-gala dun? Buong araw bang nasa kulungan yun? Buong araw bang nadalaw kay Digong yun? Asiwa sa mukha niyang tatay nun Baka nga sa telepono lang nakikipag-usap yun Hindi na pumapasok sa face-to-face yun. Di ba? Napaka-unfair naman ng false Asia na yan. Di ba? Sabi nga ni Professor Ranjit Wright, fake news. Bayad news. Di ba? Sige nga kayo mga kababayan, ang mga matitino. Pagtabihin mo yung dalawang leader na yan. Pagtabihin mo. Tapos, yung credential, ilatag mo. Yung nagawa. Sige nga. Ano talaga yan? Kung nasurvey nila is mga DDS, malamang sa malamang. Di ba? Ano ba ang aasahan mo dun? DDS nga yan Duterte diehard supporters or Double Death Squad or Duterte diehard fanatic TDP pala yun. Tangina mga gunggong, mga estupidong mangmang. Una po sa lahat muna, kaunti po paliwanag para mas maintindihan po ito. Approval po and trust ratings again. Please, basic lang po. Ano bang kaibahan po nun, sir? Alam na natin yan. Natural, sasabihin niya, magkakalandakan niya na mababa kay Marcos, mataas kay Sara. Diba? Ayun na nga bahala dyan, mga leche. Tanginang yan. Ano bang marunong ba talaga ang mga ibang mga Pilipinong tanga? Hindi nila alam kung ano ang tama. Gabayan lang natin sila. Sige, guys. Magandang araw po sa atin lahat.